So hello guys, we're in our part 2 titled Death in the Air. So Death in the Air. Mag-ingay. SMR, charot. So aware naman kayo, 'di ba? In this generation, we are full of technology development. So isa doon sa mga development na yun is yung mga factories, yung mga industries. So can you give me some scenarios or event na nangyari regarding sa industry disaster? So ikaw muna, Franco, kung may... Yung syempre yung sa ano ba to yung sumabog sa Beirut? Alam niyo, yung parang yung sumabog yung factory nila dahil doon sa parang meron dong fireworks sa sumabog. Tapos yung factory na na nakatabi, sumabog. Maraming rin namatay doon sa Beirut disaster na yun eh. So, yun yung isa sa mga disaster na alam ko. Yung isa pa yung Chernobyl yun, yun. Isa yun sa mga popular, 'di ba? Nuclear disaster. So yan, alam naman natin yun. Napanood na natin yun. Ikaw, Levi. Yung sanang i-discuss din natin, di ba? Yung horizontal, ano yun daw? Tawag doon? Yung deep water. Di ba? Kaso naman, naman siya? Horizontal yun, di ba? Yung sa Deep water horizon. Horizontal na sa isip ko. Tapos, di ba, kung yung mga diniscuss ni Franco tao, ngayon naman yung dagat yung naapektuhan nung nangyari niya. Mga marine life. Yun. So, di ba yung mga industry and factory na yun, ano ba yung purpose nila? Is makatulong sa mga tao, di ba? Pero what if makakatulong sila pero meron siyang negative effect? Oh my God! Dun. So may negative effect pala siya sa mga tao. Pipiliin nyo pa rin ba na magkaroon ng ganong technology? Siyempre hindi. Kaya nga ang hirap na magkaroon ng nuclear dito sa Pilipinas eh. Kasi kung iisipin mo, okay nga naman. Pero kakayanin ba ng mga Pilipino? Alam niyo naman tayo, gobyerno pangalan, nagkakagulo na. True. Baka ma-red tape ka, boy. Baka ma-red tape ka, Yarika. Sensor. Wala naman sinabi kung sino. Ikaw, agree ka ba? At 50-50. 50-50. Kung kung dependable naman yung mga tao na involved sa factory na yon, okay ako. Pero kung hindi, no. Sa akin, agree ako, pero wag nila ilagay sa residential part ng lugar, di ba? Ilagay nila siyempre sa liblib na gulat ka, nasa tabi lang ng bahay mo. Gulat ka. Paglabas mo ng bahay mo, may umuusok na paligid mo. Sumasabog na, no? Parang nakaka-excite yung story na yan. Oo, kasi kasi dito sa story na to, wala silang kamalay-malay. Pinapatay na pala sila. So, para siyang silent killer kung tawagin. Hindi mo nakikita yung kalaban mong pumapatay sa'yo. So, ganun yung nangyari sa Bhopal gas tragedy. So, ano ba meron doon sa factory na yun? Kasi yung factory na yun, gumagawa siya ng pesticide. So, before pa mangyari yung pinaka-main tragedy, meron ng issue doon sa Bhopal gas tragedy wherein yung factory na yon is pagmamayari siya ng US. Ang tawag doon Union Carbide. Carbide yung pinaka company. And then before pa mangyari yung main tragedy is meron ng mga issue like may isa doon namatay dahil nga nakasingot siya ng usok doon sa factory. Anong klaseng usok yung nasinghot niya? Yung yung ginagawa nilang gas doon, yung MIC or methyl isocyanate. Ay, delikado yan. Oo, kasi nga, nung... Wait. Diyan kasi tumatawa. Hampasin mo nga. Delikado. So, I smiled. gano'ng kadelikado, Jam? Mukhang may alam ka sa gas. Anong pangalan? MCI, di ba? Tunog pa. MIC. MIC. Mike. Mike. Yung gas pa lang, pag MIC, ang alam ko, pag pag bigati niyan, delikado niya. So, i-base natin sa tunog. Ganon pala ang atake.
Wait lang, Gano'n totoo ba ba to or ano? Totoo ba? Mukha ba kaming nagbibiro, Jam? Kasi comment ka kasi. Ito! So, going back to the topic na. So, going back to the topic, yun nga yung gas, yung MIC gas. So, byproduct lang siya, ganun. Tapos, eto na, nangyari na, namatay yung isa na nakasinghot ng gas. Isipin nyo, minutes lang yun, tinagal, namatay agad siya. Tapos, sunod na nangyari, meron 25 na workers doon sa planta na yun na na-aksidente kasi may nag-leak. May na-leak na mga yellow liquid na MIC din. MIC din yung product na yun. So, na-inhale din nila. Pero hindi naman sila namatay. Na-aksidente lang. Ano mga symptoms bago mamatay? Ayun. Para siyang kung ilalarawan natin, parang naglagay ng sili sa mata mo. So, chili. So, pag kinain mo yung sili, di ba? Ang anghang na nun. What if ilagay mo sa mata mo? Sobrang sakit na yun. Ang hapde. Ano nga lang, sibuyas pa nga lang, di ba? Ang sakit na sa mata. Oo. Try mo na ba yan? Maglagay ng sili sa mata mo? Hindi, pero kumain ako sili. Teka nga, anong klaseng tanong yun? Sabihin ko sana, anong klaseng tanong yan? Baka gusto gawin ni Franco. Lalagay ng sili sa, sa mata. Ewan ko ba? Sili nilalagay sa mata. Ginagawa niyo siguro. Ginagawa mo ba? Hindi pa. Hindi pa, may balak. Try mo para man... So, back to the topic nga. Yun nga yung symptoms. Tapos, parang hindi ka makahinga. Tapos, nasusuka ka. Paano hindi Yan. makahinga? Ganon. So, ganon siya. Ganon yung symptoms niya. So, edi may mga past event na, may past issues na nagpapatuloy pa rin yung yung factory. Syempre, alam naman natin, meron yung backer. Malaki yung niyan. Kasi US Grabe US. Pero yung factory nila nasa India. So, eto na, December 2, 1984. Dito na nangyari yung event. Habang natutulog yung mga tao. Kasi, yung mga tao, nakatira lang sila sa paligid nung factory. Tapos, yung mga bahay doon kasi, alam niyo yung pinagtagpi-tagpi lang. So, hindi sila masyadong, yung mga nakabato na bahay. Lang talaga. Parang tondo? Oo, parang, squatter area, kung tawagin sa Pilipinas. So, ganun lang yung mga bahay nila. So, eto, nung December 2, ang nangyari nun, una, 10:45, ang naka-shift sa kanila is skeleton staff. Alam niyo ba yung skeleton staff? Yeah. May idea ko. Hindi po. Ha, hindi po. Bakit may ibig yung pagkakarinig? Yung walang balat? Skeletal staff. Ano yun? Skeleton. Ang hula ko is yung parang mga parang night shift ganon. So, yung skeletal staff, sila yung bare minimum staff. Kaya pala, Bare minimum. Hindi yung bare minimum na binibigay sa'yo ng jowa mo, ganon. Bare minimum means, yun yung pinakamaliit na staff na kayang mag-control sa buong factory. So, yun yung minimum amount. Pero isipin mo, kung mas may minimum pa doon, or may mas kukunti pa doon sa minimum na yun, sa tingin nyo ba, maaayos pa ba yung factory if ever man may emergency na mangyari? Makakagalaw pa ba yung mga empleyado doon? Since yung factory, di ba, sobrang laki nun? So, anong maiisip nyo na mangyayari if ever mas konti pa yung pumunta doon? Since, siguro, kaya ganon, kasi yung mga other staff is may incident na nangyari. So, hindi sila makakapunta na sa hospital yung iba. So, grabe yung effect nun. Since skeleton, lang staff yun nandun, ang konti pa nila. So, walang extra employees ni nandun. Pero ito yung mas malupit. Ano yan? Konti na nga sila. So, nung 11, nag-start yung shift, pang morning shift. Kasi gabi, nagpa-morning na yung 11, dun na. May isang empleyado na pumasok, napansin niya na merong leakage na doon sa factory. And, pumunta siya doon sa supervisor, si Qureshi. Sinabi niya, "Sir, meron pong leakage na nakita." Tapos, ang sabi ni Qureshi, "Okay lang yan, normal yan, nangyayari sa factory." So, ano ibig sabihin nun? What? Normal? May nagli-leak?
Anong take nyo doon na para doon sa supervisor nila? Normal? Supervisor ka pa man din? Hindi ka ba aware sa safety protocols? Anong take nyo doon? Tabad masyado. Isa lang yung pattern na nakikita natin pag sinasabi nating tragedy sa STS. Yung tipong may tawag dito. Human negligence ba yung sinasabi mo? Yes. Ayun. Kumbaga parang sasabihin ng supervisor, ng kung sino mang in charge, ay hindi, okay lang yan, small lang yan, but it's not. Okay. So, aside doon sa leak, may napansin pa sila kasi sa factory kasi may 3 silang tanks. Yung 610, 611, and 619. So, yung mga tanks na yun yung nag-hold sa MIC and other liquid for pesticides production. So, ayun na. Nung chinek nila, may system din kasi sila, yung mga may speedometer na chine-check kapag yung PSI, alam niyo yung PSI, yung pounds per square inch. Yung PSI ay para ma-visualize natin, isipin na lang natin yung bola. Yung hangin na nandun sa loob, ganun siya. Ganun yung pressure na binibigay niya. So, bola. Basketball, yung mga tires, pwedeng yung bola ng tennis. Yon. So, ang pinaka-minimum at safe na PSI is yung 2 PSI. So, nung na-check niya na may leak, nag-check ulit sila na siguro kaya sinabi nung supervisor nila safe pa yan kasi chinek nila yung pressure nasa 2 lang 2 PSI, so safe nakampante sila. Ngayon after some time, after minutes, may pumasok ulit na empleyado, chinek niya ulit yung pressure, nagulat siya, naging 10 PSI na. Oh my God. So grabe yung talon, 5 times yung pressure na binigay doon sa tanks. And yung tank na yun is yung 610. Yun yung 610 na tank. Yung 611 and 619 walang nangyayari. Yung 610 lang. So nung chinek nila yung 610, naging 10 PSI na. So kung yung kanina tennis ball lang yon, nasa 2 PSI, yun na yung pinaka safest na pressure, naging bola na siya ng basketball. Ganun nakabigat yung pressure ng 10 PSI na binibigay nung pressure to. Wait lang, bakit nag-jump yung pressure niya? Ano nangyari? Mamaya, sabihin natin. Okay. Pero yun nga, nung nandun na si Qureshi, yung staff pumunta ulit kay Qureshi. Nag-report na naman siya, te. Ngayon, ano kaya sinabi? Tingin nyo, ano sasabihin ni Qureshi? Okay lang yan! Okay lang yan. Okay lang yan. Normal lang yan. Normal lang yan. Nangyayari yan sa mga factory. So, nung pumunta siya, alam nyo ba sinabi? Ano yan? Wait, tea break muna tayo. Tea break. Oh my goodness. Say, please. Napaka-British ng mga Indian ako. Ang British. Grabe yung tsaa mo. Cups of tea. What the hell? So, nag-tea break muna sila. Grabe na yung nangyayari. Ito ngayon si empleyado, walang nagawa kasi supervisor niya yan. Sumunod na lang siya. So, after ng tea break, bumalik ulit. May isang staff na naman yung tumingin. Tas alam nyo ba, ano na yung pressure pagkabalik nila? 50. 50, ikaw. Siguro 30? 30, ikaw. 30. 35. No. Ang pressure is 40 PSI. Oh, Grabe. marami to. Oh. Marami to. So, alam nyo ba yung yung... 35. So, alam nyo ba kung gaano kabigat yung pressure no? Nai-imagine nyo ba kung from tennis ball, pumunta tayo ng basketball, ano kaya yung sunod na maiko-compare natin doon sa 40 PSI? Gulong ng truck. Oo, gulong ng truck. Kung may napapanood kayo sa TikTok, 'di ba may mga lumolobo doon na tapos pinuputok nila, 'di ba? Grabe na yung nun pressure, pero ang liit lang nun Ngayon, eto na. Nasa loob ng tank yung pressure. Tapos yung tank na yon may laman pang oil. Yellow oil na ginagamit sa pesticide. Na aside doon, meron pa siyang MIC, metal isocyanate. So, yung nangyari na yon, nung lumapit na yung employee, nakita niya 40 na. Gumaganon-ganon na yung speedometer.
So, grabe na yung pressure nun. Kaya nung pag-alis niya, pagtakbo niya, nakarinig siya ng pagsabog. Sumabog yung tank. Tapos, yung usok, sa factory kasi meron silang parang labasan ng usok na mahaba. 50 feet yon. 60 feet. 60 feet yon. Kung i-imagine natin, 6th floor, ganun kataas. 6th floor kataas yung labasan nung nung gas. Oo, chimney, ganun. So, ang gagawin kasi kapag may mga ganun, ang safety measures nila, yung mga steps is, first, since nga, mataas yung pressure, mataas din yung temperature. Umiinit na yung tank. So, ang ginawa nila, dapat bubuksan nila yung vent chamber na nagno-neutralize nung mga gas. Kasi yung gas kasi, di ba, siya, is poisonous. So, dapat may mag-neutralize dun sa carbon na yon. Kaso, before pala nun, naka-standby kasi on maintenance yung nila. Naka-maintenance yung vent chamber na mag-neutralize sana dun sa gas. Ilang na yan? Yung maintenance na yan? Grabe. Matagal na. Months na daw. So, patuloy yung production nila nang walang Yes, Walang safety procedures, tas walang safety measures. So, after nun, kung i-imagine nyo, parang nagkakagulo na sila doon sa planta. Kasi, mali. Ay, wala. Sira. Tapos, pumunta naman sila doon sa another steps nila is kumuha ng water. Tapos, di ba yung hose, mataas yung lipad nung Pero, 50 feet lang yung inabot. Yung 50 feet, gano'ng kalaki yun? 5th floor. 5th floor, oo. 60. So, ang kailangan kasi nila, doon sa bilog, doon sa taas, papasok yung tubig. So, hindi abot yung hindi abot yung hose. Hindi abot yung hose. Kaya yun, hindi siya nakapasok doon. Kaya ang ending, wala ding nangyari. Walang anything na nakapagpigil doon sa gas. Tapos, syempre, di ba, pag mga ganun, ang nangyayari, dapat mag-a-alarm ka. Mag-a-alarm ka sa mga paligid kasi nga may mga residents na nakapaligid sa'yo. Pero yung alarm nila na ginawa is for employees lang. Sa loob lang. Sa loob lang ng industry, ng factory. Oo. So, ayun, nung after mga ilang oras na hindi nila ma-resolve kasi nga hindi makapasok yung tubig, nagpatunog naman sila ng alarm sa mga residents. Pero, late na. At gaano katagal? Isipin nyo, gaano katagal? 10 minutes? 10 minutes? 1 hour? 2 hours? 3 hours? So, pinatunog nila yung alarm 2 minutes. Ha? 2 minutes. 2 minutes lang. Ganun kaikli. So, parang... Tinigil na kaagad. Tinigil na. So, yung mga tao doon na nakarinig ng saglit, nakaalis sila. Pero maraming natira. Kasi, majority, before pa mag-alarm, yung mga tao na-choke na. Hindi na makahinga. Oo, yun na lang yung nagsabi sa kanila na umalis na tayo dito, may something na nangyayari. Hindi yung alarm. Kasi sobrang late na yung alarm. Nangyari yung, 'di ba, yung leak, nasa 11 p.m. na. And 1 a.m. umalis yung mga tao. So, isipin nyo, yung iba dun tumatakbo. Pero, 1 a.m.? 1 a.m. na. So, ang dami nang namatay. Tapos yung iba doon na tumatakbo, sila pa yung nauunang mamatay kaysa doon sa mga hindi umaalis sa bahay nila. Ba't sila yung mas nauna na mamatay kaysa doon sa mga nakatira? Syempre, kasi sila yung mas nag-i-inhale nung gas. Kasi naiwan gas na sa labas. Kasi pag tumatakbo ka, diba, kailangan mo huminga. So, every time na nabibreathe mo, yun, na ka. Tapos, eto, ang nangyari nun, di nagtatakbuhan na sila. Pumunta sila sa ospital. Ngayon, nagulat yung mga nandun sa ospital. Sabi nila, ano nangyayari? Hindi sila aware sa MIC. Hindi nila alam yung chemical na yon. Tapos may nagsabi sa kanila yung isa din sa mga stakeholder or namamahala dun sa company na, kasi tumawag sila na about yun sa sa factory na naggumagawa ng pesticide, tumawag sila doon na ano yung magiging cure para doon. At that time, walang cure. So, ayun, walang cure that time. Search mo na lang. Walang cure that time. Kaya, alam mo ba yung sinabi niya?
sinabi nila doon sa ospital? Magpahinga ka na lang. Magpahinga, Magpahinga? Magpahinga. Magpahinga. Anong cure yung gagawin doon sa mga tao? Patayin yung sarili nila. Dapat ER muna, first aid. Oo, yung first aid. No, bakit papatay? So, Parang ano na, yung ano nila, suffering nila. yung Grabe naman. euthanasia. Pull the plug agad. So yon ang ginawa, ang sinabi nung namamahala doon sa company na yon na may alam sa pesticides, sabi niya, punasan nyo lang ng towel na may basa-basa, na may tubig, yung mata, tapos uminom lang ng tubig, ganun. Like, hanggang doon ba naman sa point na yun, niloloko pa rin nila yung tao. Malalason. 'Di ba? Oo. Mamamatay ka na nga. Yun pa yung sinasabi na punasan mo lang, okay na rin yan. So, ayun na nga. So, grabe yung namatay. Tas after nun, dun sa story kasi may nabasa din ako, may point of view ng buntis. Buntis siya, tapos nandun sila sa bahay nila na nung naamoy nila yung usok, dun na nag-trigger sa kanila. Hindi na nila narinig yung alarm. Umalis na rin sila nun. Pero nakaligtas yung buntis. And then, nung nanganak siya, guess what? Ano nangyari sa anak niya? Deformed. Defect. May disability na yung anak niya. And Grabe naman yan. almost lahat ng bata doon sa India may defect dahil dun sa nangyari. Pinakakaraniwang defect nila. May Walang paa? Walang paa? No, may disability, may cerebral palsy, ganun. Sa pag-iisip, oo, ganun. So, edi yun. Aside doon, hanggang ngayon, yung water nila, yung mga pagkain nila, yung plants, contaminated. Sa Bhopal? Oo, sa India, sa Bhopal. So, isipin nyo, di ba yung factory, Ba sila nakaka-survive? nakasurvive sila pero naiwan pa din kasi yung mismong company walang ginawang action. Di ba dapat umaalis sila doon sa lugar na yun, infected pa rin yun? Kasi mahirap sila eh. Saan sila pupunta? Di ba nga nasabi ko kanina yung bahay nila, pinagtagpi-tagpi lang. So wala kang choice. Bumalik ka dun sa bahay mo kahit alam mo ng delikado. Di ba? Wala kang magawa eh. Yun na lang yung mapupuntahan mo. So, ayun nga, karamihan doon, contaminated, wala silang magawa, ganun talaga. Tapos, alam nyo ba, nangyari sa company? Alay. Ano? Napurusahan? Diba, US-based? Oo. In-acquire siya ng another company. Okay. Naparusahan siya, pero may bumili naman sa kanya. Which is US-based din. Oh. At hanggang ngayon, sila pa din yun. Wala pa rin nagbago, walang nangyari. Parang rebrand lang. Oo, rebranding lang yung nangyari, diba? So, isipin nyo, ganun. So, ang daming opinions about that na nagsasabi na, grabe yung ginawa nila, parang hindi sila nagsisi. Ginawa nilang experiment yung nangyari. Na, Hindi, tatanong ko dapat eh. Anong ginawa nung may-ari ng planta? Ayun. Ay, ako na ba? So, recap. Na joke lang. So, kasi, ayan, during that aftermath na kasi yun eh. So, sige, unahin natin yung aftermath. So, sabi nga ni Rosel kanina, yung Union Carbide, yun yung US-based. Actually, during that time, nagbayad sila, mga 480 million ata, sa Indian government. Pero syempre sa Indian Sa government. Indian government, pati hindi direkto sa mga biktima. Hindi natin sure. Ay. Diba? Kasi nga, at that time, actually, interesting din yung lagay ng India at that time. Okay. So, ito, nag-take place siya 1984. At that time, actually same year, na-assassinate yung kanilang prime minister. So, may political tension sa India. So, imagine, yung poor state, poor governance, plus yung negligence ng mga companies. Lahat yan nagkumpulan. And this is 1984. Kailan ba nangyari ang Chernobyl? 1986. 2 years after. Oh. So actually, ito yung isa sa mga worst disasters before nasapawan pa siya ng Chernobyl. so worst disaster. And 'di ba, kung i-compare natin Chernobyl, ilan daw ang namatay? Mga lang, hundreds lang yun, di ba? Or, under lang yun, di ba? Mga 19, under. something like that. Well, dito, I'd say, sabi ng government, at least 10,000. Pero yung effect niya,
sabihin natin mga Billions. 100 millions, Billions. And hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin siya kasi may nakatira pa rin doon sa Bhopal. Unlike yung Chernobyl, inabandon nila, di ba? Nagkaroon ng Ito exclusive. sa Bhopal, meron pa rin mga citizens doon. So, walang ginawa yung government para lang paalisin yung mga Well, yun nga, sabi nga ni Rosel kanina, parang meron tayong poverty na nangyayari. So, relocation, ang hirap. Parang ano lang sila, yung mga batang college dyan sa minsan sa mga kalsada, kahit pinaparicot-licot mo Diba sila. sa sila. diba may mga ganun. parang badyaw Oo. or may mga naninirahan sa tulay, tas may mga kwento nga na binibigyan sila ng bahay. Ang ginagawa nila, binibenta nila yung binigay na bahay sa kanila, tapos babalik Tapos din sila. andito pa rin sila, ayaw nila talagang Ayaw umalis. nila. Ito Parang ganun yung nangyari sa Parang Isa nandun kasi sila dyan, nasanay. nirelocate mo, hindi mo ni-take into consideration yung livelihood. Oo. So kaya, yung mga tao doon, since they're poor, titiisin nila yun syempre. Yung chance na ma-expose sila sa toxic na actually na-contaminate na yung water system nila. Pero still, syempre, alangan naman kung hindi sila nakatira doon, saan sila pupunta? Wait, kahit Saan kahit matagal na, yung contaminated pa rin yung Yes, water. actually kasi, yun nga, so na-search ko kanina. Walang cure. Oo. MIC, so na-curious ba kayo bakit MIC? Sino ba yan? Sino ba yung Sino nga ba Sino yan? MIC? Sino ba siya? Sino ba siya? ano ba yung naging role ng MIC? Bakit ba siya dangerous? So kung iisipin nyo kasi, 'di ba? Ano ba yung naiisip nyo na element sa kapag nuclear power plant ang Plutonium, mga tritium. usually 'di ba mga unstable elements. So MIC is sort of like an unstable gas. Highly reactive siya sa environment mo. So imagine pag lumabas 'yon sa environment, kalat 'yon. Even inside sa system mo, kalat 'yon. And highly reactive siya. Plus 'di ba pagka meron kay science konti, meron tayong chemical reaction na nangyayari. May mga byproduct doon. Halimbawa, byproduct ng nakalimutan ko na Carbon H2O. Water, hydrogen. Oo, water. So, eto, ang byproduct kasi ng MIC, mga toxic gases. So, pag na-inhale mo yon, may epekto yon sa health mo in terms of, actually, napaka-deep nung kanyang effects as in DNA. Nagkakaroon ng mutation. Parang lang rin, parang radiation lang rin kapag Oo. So imagine, kaya yung mga na-expose, eto yung sinabi ni Rosel kanina na buntis, na-expose siya, siguro mga bata-bata pa siya, daughterhood. Nung lumaki na siya, 20 years after the incident, nagkaanak siya, nagkaroon ng deformity yung anak niya. Namana. Oo. So, hereditary. Parang Oo. Well, Napapasok. hindi siya hereditary, pero nagkaroon na kasi ng mutation sa DNA. Oo. Nino, Anak. Nung parent, and then yung parent Napasok. na once na na-decide niya ay mag-produce siya ng child, napasa niya dun sa child. Kaya Carrier both yung parent at yung anak meron silang health condition at ang nag-aalaga yung lola. So, yung mga disability pala na yun, hindi siya pure na snap lang na nasa tao na, Oo. yun pala yung pinagmumulan din. Oo. So hanggang ngayon may epekto pa rin yung kanyang toxic gases. Imagine, para talaga siyang yung Chernobyl nga. Oo. For generations. And up until Parang now. kahit ngayon, parang nagpo-produce pa rin yung MIC Yes. ng toxic gas. Yes. Actually, yung pinaka-site ng power plant, banned ang mga tao na pumupunta. Pero meron pa rin mga ilang nakakalusot. Pero, banned siya. And yung kanyang yung paglilinis nung power plant yung power plant. Paglilinis nung Yung factory. yung factory na yon. Hanggang ngayon up for debate kasi wala talagang nag-i-initiate Ba't sa ka kasi government. pupunta doon kung biglang mag-ano yung mata mo? Oo, imagine kasi ang epekto nun, imagine one night, 'di ba?
natutulog ka, tapos magising ka, ayun nga yung sinasabi nila kanina. Pero Binubudburan mo na yung mata mo ng burning eyes, burning sensation sa lungs. pero kaya siya i-contaminate ng ng tao, kumbaga. Kasi I-contain. Contaminate yung Contain contain. pala. Yung lugar eh. Kaya Contaminate siya yung i-contain contain. ba? Kaya siguro walang gumagalaw kasi nga wala pang paraan. O meron na ba? Actually, marami kasing factors. Andyan pa rin nagpe-play yung liability ng Union Carbide. Nasabi nga na na-acquire ng isa pang US Actually, after paying some millions of dollars, wala na talagang nag-held accountable. Lahat ng officials, walang lagot na official. Wala talagang nakasulat. Meron, however, Pero May nakalaya. compensations nga eh. Nakalaya kasi tinulungan sila ng US. yes. So, pero walang Actually, sa ginawa. yes, yung CEO at that time, si Warren Anderson, nakasuhan siya. However, nag-fled siya. He remained as fugitive ng India until he died in 2014. So, walang nangyaring And even yung US, Di ginawa. wala din silang ginawang action. Kumbaga, nung time nung incident, nagkaroon lang sila ng parang condolences dun sa mga namatay. Pero hindi sila nag-initiate, nag-partake ng action para tumulong, linisin yung planta. Pero may public apology. Oo. Ganun Yung lang. yung Dow na Sapat yung na Dow yun. company na yun. Active pa rin ba sila hanggang ngayon? Yes. Hanggang 2024, and to tell you honestly, nagbasa ako ng research. 40 years na. Yung research kasi na yun, 2024 siya na yun yung nagsasabi na hanggang ngayon, Wala pa. nandun pa din yun, naiwan pa din yung mga gas, yung mga ano ba to? Toxic substance, chemicals. Byproducts. Kasi Oo, operating naiinom. pa rin talaga siya. Yes. Kasi in-acquire siya eh. Parang nag-rebrand nga. Inalis nila. Operating pa rin yung factory. kahit- Oo. Well, yung company, yes. Hindi, Yung factory. factory, Same factory. hindi na. So ibig sabihin pala, parang heavy gas yung yung MIC, parang nandito lang sa lapag, kumbaga. Nasa lapag, Nasa loob ng atmosphere, nasa loob ng tank, it's everywhere. Highly Oo. reactive kasi siya. Ano yung kumbaga potent yung gas? Yes. Highly toxic. Saan napupunta yung mga products na nagagawa nila Well, dahil wala silang anong product, sorry. Yung pesticide? Sa pesticide. Saan Sa napupunta? pesticide, Binebenta binebenta nila yon. Specifically where? Internationally, Yung- pwedeng sa India. Yung pesticides kasi 'di ba ginagamit sila sa mga plants. Yes. Usually sa foods para hindi masira yung mga products, Yes. crops, Oo. ganun. Bawal tayo mag-name dito. Anong product? Anong name ng product? Mga farms. Yung pangalan nung pesticide, ang nagawa nila is named Sevin. Sevin Oo, yung yun yung pesticide na tawag sa Oo, kanya. Sevin yung product. So actually, yung MIC, para lang siyang mediator. For farming din yun, no? Oo. Kung malaki yung yung effect ng MIC, gaano kalaki yung ang effect ng ng mga pesticide na yun? Well, yung pesticide, imaginein mo, nakakapatay yon under lethal dose. Pero syempre, pagka Pag pinoproduce mo sila, mga ganito lang to. Oo, binibigay mo. So actually, ang effect lang yun, syempre, for pesticide, rodents, yung mga... Hindi for human. Oo. So parang wag ka lang bibili ng mga dalawang ganun tapos inumin Well, mo. syempre, pagka bibili ka ng pakete, wag mo namang... May suicidal thoughts ka ba? Kanina ka pa eh. Who in the right mind? I'm out. Kanina yung sa sili, sa mga ngayon, inumin. So, logically speaking, when you buy pesticide, you don't use it on yourself. di ba? Oo, sa tao. Ito na lang. Baliw ka. Ay, Pops. Kanina mo ba gagamitin yung pin case? Wala pa. As of now. Wala pa. Wala pa. Ay, hindi si Jam. So anyway, that being said, no, ano kaya pwede nating matutunan na dito sa incident na to? Ano ba naging mo? Ako gusto ko muna magtanong about sa insight nyo kasi for me, malaki yung factor neto sa climate change. Since it's gas,
So, di ba, yun nga yung nasasabi natin na dahil sa mga gas na to, natatrap sila sa atmosphere and those gas is poisonous. So, what if hindi na sila makalabas ng atmosphere at kumalat sila sa iba't ibang lugar? So, hindi lang yung India yung affected dito, pati yung ibang bansa. So, malaking part sa human intervention tayong mga tao na sumunod sa safety protocols. Yun yung number one reason, yung human error kung bakit nagkakaroon ng disaster sa mga factories, sa mga industry. Nagkakaroon ng tragedy, explosion, fire. Dahil nga, yung human, number one, yung human yung gumagawa nun. Kasi tayo naman talaga nag-create ng factory. Tayo naman talaga nag-create ng industry. Tayo yung nag-invent ng mga oil, ng mga pesticides na yan, tayo nag-combinate, nag-mix ng mga oil na yan para makagawa tayo ng mga ganong product. So, dapat tayo din, mag-take din tayo ng accountability and maging responsible tayo sa mga ginagawa natin na hindi tayo makaharm sa surroundings natin. Pero, syempre, 1984 yon, siguro, yung mga tao masyadong kampante, masyado silang overconfident na, ay, kaya namin yan, ano lang yan, alam namin kung ano yung dapat gawin dyan. So, dapat hindi tayo maging ganun. Be humble, isipin natin na yung small actions na ginagawa natin, meron siyang bigger impact. Ganun. So, kayo naman. Si Jam, syempre, marami yan. Hapyawan mo, Jam. Napansin ko, yung model na, like, alam niyo yung model, pamilya ba kayo sa model na kapag hindi pwede sa bansa mo ang business mo due to some mga issues, gawin mo na lang sa ibang bansa. Ganito din ang ginawa ng isang bilyonaryo sa India. Hindi niya ginawa dito sa Amerika, sa bansa niya sa Amerika, ginawa niya sa India. Sa mga mahihirap na. Sa mga iniwasan niya kasi yung tax. Yun yung parang reason. Ito naman, feeling ko kasi, since may mga safety protocols na talagang mava-violate mo, marami kang mava-violate pag nagsasagawa ka ng ganyang kadelikadong gas or unstable nga. Kaya nga, I believe, relocate nila sa India. Yung alam nila na mabubuli sila, yung mapapaniwala agad, yung madaling mabribe. So, I think, doon na lang talaga sa India. Kaya, wala talaga silang pake. Pero feeling ko, may ayun nga, mayaman sila, mga mahirap na mga, mamamatay naman yan sa gutom. So, why not ipatay mo na? Patayin sila mas mabilis. Kasi kung papansin yung lugar, sabi mo kanina, parang iskinita. So, perfect place na magtayo ng mga ganito na may violations. Tapos, hindi ko alam sa India bakit wala silang ganyang standards. Like, di man lang ba nila nakita yung place na yon. Like, parang malayo sa Masita dahil nga, madaling ma-bribe din. So, matalino din. Masabi ko, madiskarte yung businessman. Sabi mo nga, rebranded din. So, talagang gagawin nila para ma-survive. Pero hindi ako niniwala na, like, for business, para may trabaho yung mga nandun. Mas nagwe-weigh kasi yung negativity, yung danger dun sa kanila. So, yun lang masabi ko. Pero, yung businessman, parang may pagka... Diba? Tililing ko. Pero matalino din. Matalino na tililing. So, next insight po. I think for me, as di ba, napanood na rin natin nung nakaraan, di ba, yung parang mga corporation bullshit. Yung mga corporation, they tend to have no responsibility do sa mga ginagawa nila, di ba? Like, they will just produce and produce and produce kahit it will cost the deaths of everyone more. about Yung sabi, di ba? Yan, like produce more, waste more, Sell more, control more, lie more, control more, mga ganun, di ba? Like parang ganun rin yung ginawa ng Union Carbide. Like parang dinideflect nila yung responsibility nung ginawa nila do sa ibang tao, kumbaga. Wala silang tinik na responsibility kahit yung yung CEO na sinabi nila. Pero kasi parang napanood ko meron ata napanood ng na para daw nagsisisi yung CEO nung Union Carbide dati. Pero kung nagsisisi ka, bakit hindi ka nag-take ng responsibility, di ba? Like parang bullshit lang yung mga pinagsasabi mo. Like parang gano'n. It comes from here, parang gano'n lang. Palabas. Palabas. Gano'n.
Si Sofia naman. So as their, 'di ba, business owner talaga sila. So business-minded din sila. So kaya siguro tinayo nila yung business doon or yung pesticide na yun na planta sa India. Since sabi nga ni Jam, ganun din naman yung idea ko for lugar nila, since madali lang talaga sila utuin. Parang hindi pa sila knowledgeable para lang ma-encounter yung ganung bagay. Kasi parang sa kanila, kung yung business na yun is good for them, tapos mas yung producing nila is mas tataas, yung increase yung marketing nila. So, kaya patuloy pa rin sila dun tatay yung business nila. So, sa nangyari, ang naging problem lang talaga, hindi talaga, walang pagsisisi yung may-ari. Like, kung may pagsisisi man sila, dapat yung mga victim na nandun sa India or yung mga tao doon, yung naging victim, dapat gumawa sila ng actions, then yung mga problem dapat asikasuhin na agad-agad, pero ang ginawa nila, wala. Nirebrand pa nila. So, di ba, parang ang toxic lang nun na itutuloy-tuloy pa rin nila kahit maraming naagrebagado, yung ganong bagay. Like, girl, mag-isip naman kayo ng tama, hindi yung pera-pera na lang, hindi yung ba naiisip yung mga tao na nasa paligid ninyo. Ganun yung take ko. Ganun yung lesson ko. So si Levi muna bago kay Daniel. Alam ko. ikaw last, ikaw tumapos. So, ang take ko lang din naman, kasi nga, di ba, ulitin ko lang din sinabi nila na tinayo din yung factory para matigas granted yung mga tao na wala namang trabaho doon. Nandiyan ka lang, nagpalaboy-laboy ka naman eh. Tayo kita ng factory dito ka magtrabaho. Kahit magkano lang ibayad ko sa'yo, at least may trabaho ka. So, yun yung parang negative na nakikita ko din sa pangyayari na yun. Isa pa yung, tawag dito, alam mo namang, sa mga tao, alam mo nang delikado kasi inevitable talaga na masira yung factory na yun kasi nga hindi masyado na maintain, na nabibigyan ng atensyon, doon ka pa rin titira. Di mo rin naman masisi yung mga tao kasi nga wala silang matirahan na iba. So, doon lang din sila mag-abalik o titira pa din, di ba? Kaya yung tawag dito, yung mga opisyal, di rin sila masyado nagbigay ng atensyon sa mga tao kasi nga din tao medyo din sila parang tawag din, hindi disiplinado, merong mga matitigas talaga ulo, kaya kahit papaano di rin sila nabigyan ng atensyon. Hanggang ngayon nandun pa rin yung factory na yun. Pero kung sakaling wala nang tao doon, mga what if ko lang din naman na wala mang tao doon na bibigyan ng panibagong business model, wala na lang masyadong nagwelga kasi nga magwelga, negative sa business yan. Pag nandiyan ka, babagsak ka talaga, di ba? So kaya hanggang ngayon naisip ko, kaya walang naglilinis doon kasi nga ang dami pa rin tao, ang daming maghahadlang sa business mo, wala talagang parang uusbong na business na mabubuo diyan, kaya hanggang ngayon bagsak pa din sila. Pero hindi mo nga talaga masisi yung tao. Well, yung sa akin, actually may apply din natin yung mga learnings natin sa STS. Kasi imagine nyo, marami nasa age tayo ng industrialization. Pero hanggang ngayon, from 1980s hanggang ngayon, wala pa masyadong nag-iisip ng aftermath ng mga waste products, ng mga pinoproduce na pinagbibila products nila, waste products ng mga products. Imagine yung pesticides, syempre MIC, if not contained, could be a form of a waste product. Yung phones natin of modern day era, meron yang certain toxic chemicals na pwedeng i-produce kapag hindi siya na itapon ng maayos. So gaya nga sabi nung executive dati ng Nike, we need to have a bit more thought when it comes to producing the aftermath of our products. Yung waste, if ever, kung natapon man yan after so many years, o kaya magkaroon ng incident sa mismong factory, paano nila lilinisin yon? Paano nila ma-minimize yung damage sa environment, sa people, nang hindi masyado binibigyan ng pansin
yung cost cutting. Kasi yun ang yun talaga yung nagiging mali at nagiging reason ng mga companies. Cost cutting, it's not good for business. Hindi siya profitable. But then again, mas gugustuhin ko pa na hindi masyadong mataas yung profit margin ng company ko, pero malalaman mo na safe yung products, minimal yung impact sa environment. Yun yung mga dapat nating isipin. And with that, we're gonna end this discussion, guys. Thank you for listening. Bye. Bye.